Hello Idol Mark, ito na po part 2 ng aking secret files. Mag-6:00 PM na nang nagising ako, wala si Mrs. sa tabi ko at lumabas ako ng kwarto. Nasa sala ang magkapatid at tila. Nagtatawanan sa kwentuhan, babe, gising ka na pala, ani ni Mrs. Hindi pa ako gising, litrato ko lang biro ko sa kanila, hi Kuya Bugs, singit ni Kat. Mukhang masaya kayo sagot kong muli, ikaw nga dapat ang masaya di ba? Sagot ni Mrs. Hahaha, tanging tawa ang naisagot kong muli, wala pa ba sila nanay at tatay? Sagot kong muli. Nag-text kanina, bukas pa daw ng gabi makakabalik, wika ni Mrs. Si Inday. Day off pa rin, balik ko, bukas ng madaling araw babalik yon, sagot niya ulit, bakit ba dami mong tanong? Mukhang iniisa-isa mo tao dito ha, sagot ni Mrs. na tila. Nanunuksong muli ang mga mata, ganun ba, hihihi, sagot kong nakangiting aso. Umorder na lang kami ulit sa labas ng aming hapunan. Makatapos ang hapunan ay, nagpahinga kami ni Mrs. sa terrace. Nagkwentuhan, babe okay lang ba talaga yung kanina? Pagbukas ko ng usapan. Bakit gusto mo ba ulit? Hihihi, sagot niya, ha? Pautal kong sambit, ginagawa ko lang ito dahil sa kakulangan ko dahil ako'y buntis, remember, akin ka parent, alam kong pwede itong maulit. At dapat tandaan mo na dapat may permiso ko ito, maliwanag, seryosong sagot ni Mrs. Di ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Mrs. Bagkus open-minded siya kaya niya ito kayang gawin. Ganon din sa panig ni Kat. Mag-6:00 PM na. Sumali si Kat sa usapan namin ni Mrs. sa terrace. Nakaisang bote na. Akong RH at kukuha na ng pangalawa, kuya pahingi din ako ng isa, wika ni Kat. Hoy, Catherine, sino may sabi sa'yo na? Pwede ka uminom, harang ni Mrs. Isang bote lang naman ate, saka dito lang naman ako sa bahay at si Kuya Bogart naman. Kasama ko, depensa ni Kat, hay nako, mga kabataan talaga. Matutulog na nga ako. Bugs si Kat ha, wag mo lalasingan, sagot ni Mrs. Muli ay namutawi sa aking mga mata ang pagkahilig ko at saya. Nagbukas ako ng 2 bote ng RH at sinimulang tumungga. Inabot ko ang isa kay Hipag. Tuwang-tuwa din siya dahil pinayagan na din siyang uminom ng kanyang ate, o dahan-dahan ha, sabi ko kay Hipag, oo naman kuya, masarap pag dahan-dahan. Di ba, biro nito. Aba ang batang maberde ang utak. Sabi ko sa sarili ko, nakalahati na namin ang bote at kwentuhan pa rin. Kat talaga bang alam mo lahat ng secrets namin sa sex ni ate mo? Tanong ko sa kanya. Oo naman, hihihi, sagot niya. Alam kong wala pang naging BF si Hipag kaya wala akong may tanong sa kanyang sex life noon. Tumayo si Kat at nagsabing iihi lang daw. Pagbalik niya ay nakapangtulog na. Ito, pek-pek shorts at sando na naman ang suot niya at as usual, walang bra. Alam kong nag-aalis ng bra ang mga babae pag bago. Matulog para sila, para maginhawahan. Pero, tinanong ko pa rin siya para may mapag-usapan, bakit wala kang bra, biro ko, aba paano mong nalaman? Sinilipan mo ko. No, hihi, bawi niya, ano ka ba, ayan ko tayo ang utong mo. Sagot ko uli. Lalong naging intimate at vulgar ang usapan namin dala na din siguro ng alak. Di ko din mapigil ang tigasan dahil na din sa kanyang kasuotan, nakita ko na din naman yan di ba? Bakit? Biglang lumaki, wika ko sa kanya. Noon kasing nanliligaw pa lang ako sa ate niya ay. Pat-ubo pa lang ang mga ito, syempre nilamas ko, hihihi, biro niyang tugon, nagsasarili ka din ba? Biro kong muli, oo naman, di na ako bata kuya. Dalaga na, din ako, aniya, nilabasan ka na nga sakin di ba? Hihihi, muli niyang bawi sa akin. Sa puntong ito ay tumigas muli ang ari ko, napansin niya ito sa suot kong boxer shorts. Tila natakam siya dito. Naubos na pala ang iniinom namin at nagyaya na siyang matulog, babe tapos na kayo, bati sa akin ni Mrs. pagpasok ko ng kwarto. Nagising siya at iihi, anong tapos na? Sagot ko, tapos nang uminom. Aba at parang may iba kang iniisip, galit niyang sagot. Nakabukol pa rin ang aking ari at nakita ito ni Mrs.
Aba at parang may gusto ang aking asawa, bulalas niya pagbalik sa kwarto, yung kapatid mo kasi tinigasan ako sa suot niya, sambit ko, nako, gusto mo lang makaisa Hihihi, ulit, niya. Tanging ngiti lang ang ginantay ko at sumigaw muli. Cut, halika nga dito, sigaw niya. Yehey, sabi ko sa isip ko. Alam kong magpapatulong muli si Mrs. sa kapatid niya para ako. Makaraos. Habang hinihintay ang kapatid ay hinawakan na ni Mrs. ang aking ari. Sinalsal niya ito at nilero. Pumasok si Hipag sa kwarto at nakita ang ginagawa ni Angel sa aking ari. O ate, kayang-kaya mo naman pala sambit ng Hipag ko. Hindi sis, may iba akong ituturo, ani ni Mrs. at sabay yuko sa aking ari. Sinubo ni Mrs. ang ari kong tigas na tigas at nanlaki ang mga mata ni Hipag sa nakita. Diniladilaan ni Mrs. ang ulo ng aking tag-uro. Habang nilalaro ang aking mga itlog, wow sis bagong level ba ito? Hihi, masayang sabi ng aking Hipag, look sis, kung paano ko paligayahin ang kuya. Mo, sabay subo na naman ni Mrs. sa aking ari. Halos tumirik ang aking mga mata sa bawat higop sa aking ari. Lumapit si Hipag sa aming kama at pinagmasdang maigi ang mga ginagawa ng kanyang ate. Umangat si Mrs. mula sa pagsubo ng aking ari at habang hawak pa rin niya ito ay nagpaliwanang sa kanyang kapatid, sis, siguro naman alam mo kung ano ang ginagawa ko. Remember, only with my permission okay, ani ni Mrs. Parang ice cream na pinagsaluhan ng dalawa ang aking nota. Naroong si Mrs. pa mismo ang nagsubo ng aking ari sa bibig ng aking Hipag. Dahan-dahan sis ha, baka samabit ngipin mo masaktan ang babe ko, paalala ni Mrs. sa kapatid. Pinabayaan na ni Mrs. na sikat. Mismo ang humawak at samubo ng aking matigas na ari, habang si Mrs. naman ay nilalaro ang aking mga itlog. Ang sarap babe, ang sarap cat, wika ko sa kandila, slurp, slurp, tanging narinig ko sa mga bibig ni Kat. Habang binoblowjob ako ng aking Hipag ay nagtatama ang aming tingin ni Mrs. at nakikita ko sa mga mata niya na, sige mag-enjoy ka lang babe. Napapaisip ako na talagang naka-jackpot akong talaga sa dalawang ito, patuloy ang pag-blowjob sa akin ni Kat. Hinawakan ko naman ang isang didi ng aking asawa at nagustuhan niya ito. Nakatingin ako sa nakayukong Hipag ko at nasisilip ko ang maputi rin niyang mga didi mula sa aking anggulo. Napansin din ito ng aking asawa, Bugs, ikaw ha, nakahawak ka na dito nakatingin ka pa sa kanya, ani Angel. Babe naman, ano magagawa ko nakabuyang-yang hihihi, sagot ko, Kat dito ka sa kabila, sabi ni Mrs. sa kapatid. Lumipat si Kat sa aking kanan, at si Mrs. na natili sa kaliwa, o babe abot mo na ba, sambit ni Mrs. Nagtaka ako kung ano, at naisip ko na kaya niya pinalipat mula sa aking paanan ay para mahawakan ko ang didi ng kanyang kapatid. Dali-dali ay inabot ko naman ito, ma'am, parang ginanahan ng aking Hipag nagsinapo ko ang kanyang murang didi, ganito din yung didi mo nun babes, sabi ko sa kanya, libog mo kasi kaya lumaki na ngayon ta. Hihi, sagot ni Mrs. Natigilan si Kat sa pag-blowjob nang ipasok ko sa sando niya ang aking mga kamay at casual na tinanong ako. Kuya matagal ka pa, ba? Aniya, sabay subo nitong muli. Puro ungol lang mula sa akin ang naisasagot ko sa kanila. Habang nilalames ko ang didi ng aking Hipag ay siya namang paghalik ko sa aking asawa sa kabilang panig. Matagal akong labasan pag nakainom, sabi ko sa kanila. Tinitigan ako ni Mrs. na parang nagets niya ang gusto kong mangyari. Gusto kong sex ang aking Hipag. Siguro why papaya si Mrs. Total nakarating na kami sa ganitong stage. Kinalabit ni Mrs. ang kapatid sa batok, sis, ready ka na ba? Ani Mrs. kay Hipag, baka masakit, sagot ni Kat. Dito ay muling nagalak ang aking sarili maging ang aking ari ay lalong tumigas na. Parang sabog na. Parang nakaplano ang mga ginagawa nila sa akin. Lumipat si Mrs. sa tabi ni Kat at hinimas nito ang kanyang ari, wet ka na pala sis sabi ni Mrs. Oo nga ate sarap kasi nitong alaga ni Kuya Bugs, biro ni Kat. Hinubad ni Angel ang maikling shorts ni Kat at sa unang pagkakataon ay nasal ayan ko ang kanyang maputing ari na malarosas din ang mga labi.
Malabalahibong pusa ang bulbol niya at tila nangingintab sa pagkababa. Hinimas muli ni Mrs. ang ari ng kanyang kapatid at sabay ungol nito habang subo pa rin ang aking ari. Babe, ready ka na? Sabi ni Mrs. sa akin. Sure ka ba babe? Sagot ko. Walang ano-ano ay kinalabit niyang muli si Kat at sinenyas ang upuan ng aking matigas. Naari, guys, remember, with my permission only ha, paalala ni Mrs. sabay kuha ng kondom sa drawer. And one thing more, kapag pinapayagan ko, kayo ay dapat meron nito, hindi pwede nang wala, sabay turo sa binubuksang kondom. Si Catherine ang mismong pinaglagay niya ng kondom sa aking matigas na ari. Himas niya itong muli at daang-dahan umupo dito. Ungol ni Kat, ang sikip Kat, sambit ko. Dahan-dahan nag-guide ang aking asawa sa pagpasok ng aking notes sa pagkababae ng aking hipag. Napapikit naman sa sakit si Kat sa laki ng aking ari. Nagbalik ang tagpong ito noong kami ay unang nagtalik ng aking asawa noong kami magkasintahan pa lamang, pasok na Tay. Hihihi pero ang hapdi, bulalas ni Kat sa ate. Hawak-hawak ni Angel ang kapatid sa magkabila ang balikat habang nakapatong sa akin. Pag-angat niya ay nakita ko ang dugo. Ang dugo na senyales na napiunit na ang pagkabirhe ng aking hipag. Unti-unti. Bumibilis na ang pagtaas-baba ni Kat sa aking ari. Careful sis, masarap na ba? Tanong ni Mrs. sa aking hipag. Oo ate, wala nang sakit. HMMMMMO, balik ni Kat. Tanging libog at ligaya ang nasa isipan ko ng sandaling iyon. Habang umiindayog si Kat na nakausot pa rin ng sando na walang bra sa aking matigas na ari ay napapatingin ako sa akin Mrs. at sinasabi sa aking mata na salamat. Ngiti naman ang balik niya lagi pag nagkakatinginan kami. Ilang indayog pa ay pinigilan ko na si Kat at sinabihang hugutin na dahil malapit na akong labasan. Kahit may kondom ay pinili kong makita nila na lumabas ang aking katas sa aking ari. Umalis sa pagkakaibabaw si Kat at sabay alis ng may dugo pang kondom. Nagulat ako nang bigla niya ito uling isinubo. Pati si Mrs. ay nabigla, go sis. Tanging sabi ng aking asawa, HMMMMF, slurp, ang tanging tunog sa bibig ni Kat, ayan na ako Kat, sigaw ko at hindi inalis sa pagkakasubo ni Kat ang aking ari hanggang. Ako ay labasan, kuya naman ang pait pa rin. Hihihi. Sabay dera dito sa sahig. Nagtawanan ng magkapatid habang si Kat ay hawak pa rin ang nanlambot ng ari ko. O babes, okay ba? Hihihi, sabay himas sa aking noo ni Mrs. Okay na okay babes, thank you, sagot ko sa kanya. Nang matapos ang tawanan at konting kwentuhan ay nagpaalam na si Kat, Tay, una na ko at mag-shower pa ako, sabi ni Kat sa kanyang ate, okay sis, pahinga ka na rin, sagot ni Mrs. Good night Kuya Bogart, thanks din ha, ulit ni Kat, tumango lang ako at napaikit na ang mga mata. Feeling ko ay nakangiti akong nakatulog. Sa sarap na naganap noong gabing iyon ay talaga namang parang nasa langit ako. Kinabukasan ay ako na naman ang huling nagising. Paglabas ko ng kwarto ay naabutan ko silang nag-aagahan. Nandun na rin si Inday at naglilinis ng sala at mga kalat sa terrace. Good morning lucky guy, anang aking asawa, good morning babes, sagot ko at sabay halik sa kanya. Hindi ko na hinalikan si Kat sa respeto na rin sa aking asawa at baka makita din ni Inday. Huling araw na ng holiday at bukas ay may pasok na naman. Napag-usapan namin habang kumakain na dapat ay sa aming tatlo lang ang mga nangyari. Sumang-ayon naman ang lahat. Maya-maya pa ay may bumusina sa gate. Dumating na ang kanilang magulang at kapatid mula sa biyahe. Hanggang dito muna Idol Mark ang aking secret files. Ay susunod ko agad ang part 3. Salamat dahil napili ang aking kwento Idol Mark.